Magluto po ako ngayon ng pork steak para sa aking pamilya. Kain ko muna yung aking sibuyas. Pag-linggo po wala po kami pasok. Kaya tamang luto lang muna tayo sa pinamahal natin sa buhay. Bumili po ako ng baboy. Kulang 2 kilo. Talagang 500 po ito. Grabe, no? Mahal ng baboy. Lupit. Sipit mo eh. 380 ang kilo. Laman. Pero ito nakuha ko lang na ano. Dahil suki. 350. Nipisan ko lang ng para magiging pork steak. Sarap din magluto paminsan-minsan na ano, pagkain sa pamilya. Wala oras eh. Laging ano, laging lutong ulam. Laging bili ng ulam, bili doon, bili dito. Nakakaluto. Minsan naman, dito kumakain sila, tapa, chop. Sarap din yung ano eh, yung lutong bahay. Yung hinahanap ng anak ko eh, lutong bahay. Sabi nga, kailan kaya magluluto si mama ng lutong bahay? Tagal ko na hindi nakakain. Kaparinig-rinig yun. Nagkasa ko lang ito. Hirap mag-ano. Mag-negosyo ngayon. Mahal na bilihin. Grabe. Nung araw eh. Nung bago mag-pandemic eh, 170 lang baboy. Ngayon eh, look at. Kano ng baboy ngayon? Buti nga, bumaba-baba na konti, 350. Nung nakaraang linggo, 380 talaga. Laban lang tayo. Huwag tayong susuko hanggat nabubuhay pa tayo. Natin isipin mahirap ang buhay. Isipin natin makakaahon tayo. Ito na talaga. Ito na yung reality ng buhay natin. Hindi na talaga bababa to. Reality na to. Sila, busy sila sa kakaimbestigan ng mga food control na yan. Pero hindi nila iniisip kung gano'n naghihirap ang mga Pilipino. Dapat isipin din ng gobyerno ito na, alam mo yun, kahit man lang may malasakit man lang sila, lalo na sa pagtataas ng presyo, hindi na bumaba eh. Wala na yata ibababa to. Malupit. Nalangin lang tayo lagi na gabayan tayo ng ating Panginoon ay kapatid. Lagi nila tayo bibigyan ng maraming gusto ngayon sa araw-araw para tayo magkaahon. Bayad sa mga pangangailangan, utang, kuryente, tubig, ilaw, bahay. Hirap kasi pag nangupahan. Yan na talaga ang ano natin eh. May nagpupursigihan sa araw-araw natin na makabayad tayo ng bahay, kuryente, makakain ng 3 beses sa isang araw.
Ganun lang. Ganun na talagang buhay natin. Umiikot lang tayo sa ganung sitwasyon. Kasi hindi naman tayo mga anak ng kontraktor. Ay, nako. Sarap siguro mamuhay ng anak ng kontraktor. Pero hindi pa din. Tax ng taong bayan. Di ba sila na konsensya? Di ba? Dapat makonsensya naman sila. Nagpakasarap sila. Matanggap sila ng milyon-milyon, bilyon-bilyong pera. Ang taong bayan na nagbabayad ng tax, kahit sa maliit na halaga, VAT, kanila lang napupunta. Diba? Kaya minsan, sumasama din ang loob natin. Ako, sarili ko, sumasama loob ko. Babayad ako ng buwis. Babayad ako ng permit. Pag nabili tayo, mayroon tayong VAT. Diba? Nabayaran pa natin yung susubo mo na lang, magbabayad ka pa sa gobyerno. Diba? Kaya yun ang masaklap dun eh. Yan ang pinakamasaklap talaga sa lahat. Tayo makakaahon hanggang mayroong mga masusugapang tao sa gobyerno. Ganun pa man, wala na tayong magagawa dyan, nakaupo na yun sila. Hintayin na lang natin. Sikap na lang tayo sa sarili natin. Kahit hindi tayo tumatanggap ng bilyon-bilyon o milyon-milyon, masaya naman tayo sa buhay natin na nagsisikap tayo para sa sarili natin. Makaraos lang tayo sa isang buwan na bayaran ng bahay, tubig, kuryente. Bago tayo din naman tayo. Sabi ko nga kung yung bilyon-bilyon na ginastos nila, kinuha nila sa taong bayan, kung pinamahagi ba naman yan, ilan lang naman tayo mga Pilipino, palagi mo na 120 million. Ilan tayo? Abot ba tayo ng bilyon? Hindi naman ata tayo abot ng bilyon-bilyon eh. Binigyan ba nila tayo ng tigwa 1 million? Diba? Sarap sana. Tapos sasabihin, ito yung bahagi nyo tigwa 1 million kayo. Bawat tao, kunyari sa isang bahay, 4 na tao, 4 na milyon. Hindi na namin sagot ang health nyo. Pag nagkasakit kayo, hindi na namin sagot. Hindi na namin sagot yung pangangailangan nyo. Bahala kayo magpalago dyan. Ano dapat hindi yung susuluhin nila, di ba? Pero, talaga. Ito, pork stick to. Luto lang tayo ng konti. Mamaya naman ayusin ko naman yung ngayon kasi yung tapa ko sa umaga ako nagluluto sa sa tindahan kasi nadala ko pala isang kalan. Wala akong isang kalan sa Bahatay. Nadala ako isang kalan. Kaya ito naman. Mga bula-bula. Kaya ko muna natin. Ayunin na natin. Matanggal na yung bula-bula na yan. Punta naman tayo sa pag-igisa ng sibuyas bawang. Akong nagluto para walang nakasa. Yun, panghuli. Iniwa ko kanina. Panghuli ko.
may adobo nila. Bukas. Kasi, meron na. Yung taksihan ko po kasi, marami po kasi nagre-request na magkaroon ako ng ano, yung tubo, yung walang itlog, dumadal pang maramihan. Bukas po papakita ko po sa inyo, ilalagay ko po sa kanin tsaka hotdog. 50 po yung ano, 50 po yung bitakan ko. 2 itlog tsaka 1 kanin. Papakita ko po sa inyo bukas. Ano naman po pang adobo ko. So marami din po naghahanap sa ng adobo ko. Ewan ko bakit sarap na sarap sila sa adobo ko. Hugasan ko po.
Ayan naman ulit.